Maalinsangang panahon sa halos buong bansa, iiral dulot po ng Eastern Leads. Ilang bahagi pa rin ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas makakaranas nilang kaulapan at mga ilang isolated lamang na mahihinat katamtamang pag-ulan. Kumakalat na naman ang misleading ng tungkol sa global temperature sa mundo. Tatalakayin natin, mas lumalaba daw ba ngayong taon? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, March 24, 2026. Ang oras sa ating Boss 5 may maga, alas 11:16 na ng umaga. Mas malinsangan na ngayon ang ating mararanasang panahon ngayon, tuloy-tuloy sa halos buong bansa, maliban na lamang silang bahagi pa rin ng Southeastern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas na medyo makakaranas sila ng mas maulap na panahon. Buson lamang yan ng water vapor dala ng easterly trade wind. Para sa context po, yung ating easterlies ngayon, nasa normal condition po yung easterly trade wind flow natin. Dahil po, nasa inactive state po yung ating yung phenomenon ng ating sea surface temperature at wala po tayong La Nina at wala pa tayong El Nino sa ngayon mararamdaman pa natin yung epekto ng El Nino mga around siguro mga around July o July to August. Mga approximate date yan na mararamdaman pa natin yung minor El Nino pa. So hindi pa ganon ngayong buwan hanggang sa susunod na 2 buwan. Medyo hindi pa natin mararamdaman yung epekto ng El Nino. Dahil kung titingnan natin sa huling record natin ng El Nino and La Nina, monitoring natin yung sea surface temperature ay magpapatuloy yung inactive state natin approximately mga April hanggang May pa. Yan. Na around 4.47 degrees Celsius pa. So, natiling magiging inactive tayo sa susunod pa na 2 buwan. Pagpalo pa lamang siguro ng mga May to June, yan, or June to July, dito inaasa na natin mararamdaman yung minor El Nino niya. Ito yung pinaliwanag na natin na mas hihina po yung daloy ng ating easterly o trade winds na magdadala ng mas maalinsangang panahon na may kasamang water vapor yan. Magiging mas mabagal po siya. So halos dito sa ating samansa halos magiging mas mababa yung ating ulan, yung dami ng ulan na iiral. So, commonly, magkakaroon tayo ng tagtuyot niyan. Pero yung ordinary na ulan natin sa Pilipinas, hindi pa rin yan maka-apekto. Mababawasan lang nito yung dami ng ulan po. Pinaliwanag natin yan naipaliwanag na natin yan na makailang beses po mga folks. So, naitalakay na natin yan. Balik ulit tayo sa ating lagay muna ng panahon sa bansa na kung saan ay halos wala tayong nakikitang kaulapan ngayon sa halos buong Nodo Luzon. So halos sa clear skies po tayo, fairly weather, pero mas maaraw at asahan natin ng hot humid na panahon ang iiral mga folks. At tuloy-tuloy yan. At dahil sa medyo drier tayo ng bahagya, bumababa sa 68% to below 59% yung ating outside humidity. So nagiging madalas na magiging tuyo yung ating paligid. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin tayo ngayon at few clouds ang umiiral sa amin dito sa Caloocan. So makikita natin sa ating live CCTV snapshots medyo umaaraw pero nagiging maulap sometimes pero madalas ay clear skies tayo kaya matindi ang sikat ng araw dito sa atin sa Metro Manila. Sa lowest temperature na naitala na kay weather station kininang 6:05 AM nakapagtala kami ng lowest of 23.4 degrees Celsius. Kahapon pinakamataas na ang 32.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:09 PM. Ibig sabihin tumataas na muli yung ating heat index na pumapalo na muli sa 39 degrees Celsius. Kahapon ang pinakamataas na namin na heat index. Hindi pa ganun katindi yung taas ng heat index, unti-unti pa lamang pero makikita natin sa ating heat index nationwide yung ating init factor.
So sa ating heat index, kung titingnan natin sa init factor as of 10 o'clock ngayong umaga, nasa 34.8 degrees Celsius lamang yung aming init. Mapapansin ninyo yung ating alinsangan hindi ganon katindi pa dahil sa nasa normal po yung daloy ng ating easterly trade wind po. Normal po yung daloy niya, hindi ganon kalakasan dahil wala po tayong La Nina. So, ibig sabihin lamang yan ay mabagal. O, nasa normal po yung daloy ng ating easterly trade wind. So, medyo may kagandahan ng konti, although hindi mawawala pa rin ang magiging mas maalinsangang panahon natin dahil meron pa rin tayong easterly trade wind kahit normal lang ang flow nito. Hindi kagaya ng during La Nina o minor La Nina, bahagyang mas malakas po yung daloy ng ating easterly trade wind, kaya mas maalinsangan ang ating temperatura. So titingnan natin kung aabot pa rin sa mas mataas na temperatura ang ating mararanasan sa bansa, pero ang aasahan natin, hindi ganon ang same day last year ang expected natin na init ng dala ng alinsangan. Dahil nasa normal state po yung daloy ng ating easterly trade wind. So sa ngayon ang extreme caution namin dito 34.8 degrees Celsius as of 10 o'clock. Ang forecast mababa lamang, pinakamataas ng 38 degrees, at mapapansin natin ay mga susunod na araw pa medyo unti-unting tataas yung projection ng heat index forecast natin. Ayan, unti-unti pa lamang siyang tumataas, hindi naman agad-agad tataas yan as time goes by po, lalo na pagpasok nga po ng unang linggo ng Abril. So mula sa data feed ng heat index report ni Pag-asa kahapon, makita natin mababa pa rin yung heat index o init factor. Halos hanggang extreme caution pa rin yung threshold ng heat index mula din kahapon. Ganon din sa lumalabas sa forecast. So manatili tayong hanggang extreme caution lamang sa loob ng 2 araw. So hindi pa ganon katindi yung ating magiging alinsangan mga folks. Samantala naman, sa P16 past 24 hours naman, kung titingnan natin, nangunguna pa rin ang Davao. Nangunguna this time ang Davao City na may pinakamataas na air temperature na 34.5 degrees Celsius. At sa Baguio, bahagyang bumaba sila muli na 14 degrees Celsius ang lamig sa kanila. So, mapapansin natin, mas malamig pa rin sa Baguio until now. At sa Iloilo naman, ang Catbalogan ay naka 10.2 mm total rainfall sila. At sa maximum average sustained wind ay ang Mactan sa Cebu na may 20.6 km per hour maximum sustained. Ang highest speed naman namin dito sa Caloocan ay 18.3. So, kahapon lumalabas po ay mas mababa kami ng konti kung titingnan natin yung average maximum sustained wind kahapon. Pero ngayon ay 18.3 km, mas mabilis ngayong araw. Yun. So, malinaw po yun mga folks. At sa ating outside humidity medyo drier tayo. Mabilis magpatuyo ng sinampay ngayon na may 67% ang ating outside humidity. So, medyo drier po tayo. Ramdam na natin ang hot dry season. Kaya asahan natin na ganito bumababa ang ating outside humidity 67% at bumaba ito ng 4% since last hour. Mabilis pong magpatuyo ng sinampay niyan. Barometric pressure natin 1,009 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Again, kapag ganito, drier po tayo ng konti ang ating outside humidity, yung ating maalinsangang pakiramdam, bahagyang mababa lamang siya, hindi ganun katindi. So, kung kukumparahan natin, kung mataas ang ating outside temperature, halimbawa, pumapalo sa 33 to 35 degrees Celsius, pero yung ating outside humidity mababa, yung init lamang ng tindi ng sikat ng araw ang mararamdaman natin. Pero yung matinding alinsangan, yung malagkit-lagkit na alinsangan, bahagyang hindi natin yun muna mararamdaman hanggat mababa ang ating outside humidity. At since 67% ito, hindi ito nagmo-moderate, at least medyo kaya pa na masustain ng katawan natin yung mataas na alinsangan. Hindi siya ganun kalagkit. Yan. Wag lang tumaas yan ng bahagya. Pumalo man lang ng 75% pataas. Yan. Pag pumalo na ng 75%, yan, sticky na tayo. Yan yung mas maalinsangan ng mararamdaman natin na halos nakaka-heat stroke. Sa ngayon, medyo mababa. So, yung init na nararamdaman natin ngayon, kung mapapansin nyo, hindi ganun kasobra. Kaya medyo nako-contain natin at yung dew point natin ay tumataas at least 22.9 degrees Celsius. So, mataas yung dew point dahil po bumababa yung ating outside humidity to 67%. So, kung ganyan lamang magiging maghapon natin, at least kaya nating masustain po yung init
ng ating panahon ngayong araw. So malinaw yan mga puksa, yung mga report ni Pag-asa, minsan hindi nila na-explain yan yung ganyang situation. Kasi minsan, bakit matindi ang sikat ng araw natin, pero yung alinsangan na nararamdaman ng katawan natin, hindi ganun katindi. Kahit na pumapalo na sa 33 degrees Celsius to 35 degrees Celsius yung ating outside temperature. Pero hindi ganun kataas yung nararamdaman nating alinsangan. Kasi yun po, nagva-vary din yan kapag mataas ang ating outside temperature pero mababa yung outside humidity. So, madaling matuyo. Kapag tayo pinapawisan nito, mabilis po tayong matutuyuan ng pawis. So, sa mga magwa-workout po yung mga nasa labas, delikado pa rin pong magpatuyo ng pawis delikado yan. Lalo na't mabilis. Mabilis po tayong matutuyuan ng pawis nito dahil mababa ang ating outside humidity. Ibig sabihin, mabilis pong mag-evaporate yung ating mga water molecules sa katawan. Mabilis pong mag-evaporate yan. Kapag mabilis yan, medyo masama yan sa mga katawan natin, lalo na't matuyuan tayo ng pawis sa likod. Pero ang kagandahan nga po nito, mabilis po tayong magpatuyo ng mga sinampay niyan. So mapapansin nyo, pag nagsampay kayo ng mga oras na ito, mga mamayang hapon, tuyo na agad yung mga sinampay nyo. Promise yan, subukan nyo po pag nagsampay kayo ngayon. Tapos tingnan nyo outside humidity ninyo, around 67%, mapapansin nyo mga ilang oras lang, tuyo na agad ang inyong mga sinampay. So experiment nyo yan para makuha nyo po yung pinaka-context ng ating explanation. So, yung ating atmospheric pressure, 1,009 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. At kasalukuyang pa-high tide po tayo At malakas yung ating sikat ng araw. Malinaw naman po na clear skies tayo kapag ganito kataas ang ating UV index at current solar energy po niyan. So, malakas po makapag-charging yan sa ating mga solarista. Yan. So, pagkakataon nyo na po yan, lalo na't mataas ang ating gasolina o gas o diesel, sa mga gumagamit ng mga electric vehicle ngayon, mga e-bike o e-vehicle, yan, maganda pong mag-charge tayo na gumagamit ng solar energy lamang. Maganda yan sa mga renewable energy uses. So, dahil po yan, ay asahan natin na mataas din ang ating air quality at 65 moderate. So, magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. Mataas bang alon sa bansa? Well, double check natin gamit pang ating Global Forecast Assessment Monitoring for significant sea level height o yung wave height natin. Yan, mado-double check po natin yan. So, mapapansin natin halos hindi ganon katindi ang ating alon ngayon. Base dito sa data feed ng Pag-asa sa kanilang significant wave height, makita natin yung light green na yan na naglalaro lamang sa 1 to 1.5 meters. Mga around 1 to 1.5 meters lamang ang taas ng alon dito sa may bandang silangang baybayin ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. The rest naman below naman siya at least 0.5 meter lamang. So, hindi ganon katindi ang alon, maliban na lamang dito na naglalaro sa mga 1 meter pa rin yung alon. So, medyo ingat na lamang o alalay sa mga papalaot nating mga kababayan sa may bandang eastern sections ng Bicol Region, Visayas at Eastern Mindanao area. Mapalo pa rin ng mga 1 meters po ang taas ng alon dyan mga folks. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:57 AM at lulubog po ito mamayang 6:07 PM. At ang ating waxing crescent at 31% illuminated na lamang po. Kaka-moonrise pa lamang po nito at 22 degree elevation. Ngayong umaga lamang ito nag-moonrise at 9:57 AM at lulubog po ito mamayang gabi at 11:28 PM. At sa local weather outlook natin para ngayong Tuesday and Wednesday, well, clear skies po tayo hanggang bukas. Mga ilang partly cloudy lamang ang asahan natin. Malinaw naman po sa paligid natin. Yan. So, yung isolated rain showers, typically, dyan lamang sa may bandang southeastern Luzon at eastern Visayas. Medyo maulap kasi dyan. Pero mga light to some moderate lamang ang asahan sa maghapon. Pero generally, moderate naman sa kanila and the rest ng bansa halos clear skies tayo. Dahil pinost na natin kahapon dineclare na po ni Pag-asa na tinapos na nila yung onset nga po ng amihan season. Dahil nga po nagtapos na rin talaga at pumasok na rin talaga yung vernal equinox. So, binanggit na natin yan na asahan na susunod na po si Pag-asa na magdedeklara ng pagtatapos ng amihan season na. So, pasok na tayo sa hot ray season na. So, sa highest and lowest na presyo expected maglalaro between
32 to 33 degrees Celsius. Ngayong araw yan hanggang bukas ng Wednesday at lowest temperature expected 22 to 23 degrees Celsius. At makikita natin sa short-term weather forecast, halos buong linggong ito ay magiging clear skies na tayo at ilang partly cloudy lamang. At medyo magiging maulap lang tayo pagdating ng Thursday and Friday this coming weekend po. Pero generally, nagiging clear skies po tayo sa maghapon halos hanggang sa susunod na linggo. Yan, makikita po natin dito sa ating short-term weather forecast. Malinaw na tuloy-tuloy ang sikat ng araw at asahan din natin ng tuloy-tuloy ang pagtaas ng ating alinsangan. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin ang ilang kaulapan lamang dito sa may bandang Bicol region, sa may bandang Catanduanes area at ilang bahagi ng Legazpi at Sorsogon. Magiging part dito mostly cloudy po tayo pero generally moderate ang lagay na panahon sa inyo. Nagiging maaraw pa rin tayo dyan maging sa bandang Eastern Visayas area. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically light rain showers to some moderate lamang lalo na sa Eastern Samar region, dyan sa may bandang Northern Samar, sa Lawang, pababa ng Gamay, Lapinig, Archete hanggang dyan sa may bandang Dolores po. Yan. The rest ng Northern Samar, kabilang ng Lope de Vega, pababa ng San Jose de Buan, ay magiging party to some mostly cloudy tayo at napakaliit lamang ng mga chance na mga light to some moderate rain showers lamang. Sa bandang Bicol naman ay ang Catanduanes na magiging partly to some mostly cloudy po tayo, kabilang ng ilang bahagi pa rin ng Iriga, Legazpi at Sorsogon area. Magkaroon man ng isolated rain showers pero typically puro light rain showers lang naman dito ay okay na rin yan para medyo maibsan ang tinding init. Yon, magiging cloudy lamang tayo dyan pero nagiging moderate naman sa maghapon so wala tayong masyadong concern dyan. Pero the rest ng bansa, yan, i-generalize na natin, makikita natin maging sa main bandang Mindanao, maaliwalas at fairly weather naman tayo, ilang partly cloudy lamang ang iila sa bandang Mindanao. The rest ng Visayas, South Luzon kasama na ang Mimaropa at buong Northern Luzon kasama na ang Metro Manila at Calabarzon. Generally, fairly weather po tayo. Asahan natin ang matinding tirik ng araw at maalinsangan na rin na panahon at mainit at hot humid po ang ating magiging maghapon ngayong araw. So magdala po ng payong dahil hindi lamang sa magiging pag-ulan o isolated kundi sa tinding sikat ng araw dahil halos maghapon po tirik ang ating araw sa halos buong bansa. Kitang-kita naman sa satellite imagery na ating ginagamit na halos clear skies po ang halos buong bansa except na lamang dito sa portions nga po na binanggit natin sa bahagi po ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas na medyo may mga trap nga po dyan na umaabot dahil po sa remnant nitong C98W na kahapon ay inalis din ng ating tropical cyclone sector. Binanggit na natin, di ba, mga 5 to 10% na medyo maapektuhan lang tayo ng trap nito na magpapang-abot nito sa silangang bahagi ng Visayas o Mindanao. Pero makikita natin in actual sa satellite imagery, halos dito lamang yan na mga 5 to 10% lamang na maapektuhan tayo ng mga makakapal na kaulapan na may dalang mga pag-uulan po. Yan. Ito po yung halos remnant ni 98W na makikita natin halos wala na po. Nag-scattered out na po yung kaulapan. At yung surface na lamang na nag-extend dito sa may bandang Southeastern Luzon at Eastern Visayas na magdudulot ng maulap na himpapawin at mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. Pero halos buong bansa o nalalabi naman sa clear skies po tayo at fairly weather. So asahan ang maaraw at maalinsangan na rin na maghapon. At dahil wala naman tayo na anumang sama ng panahon at nalusaw na nga po itong si 98W, kahapon pa po yan. Dahil sinabi naman po natin na very disorganized at very insignificant na ito ay magiging isang active na low pressure area. So, lagi naman nating nire-report yan. Maaaring itaas yan as in base pero kalaunan ay hindi rin ito magkakaroon ng significant development. Dahil nga po malakas ang kanyang environmental steering at napakahilaw naman kasi yung kanyang convergence o Coriolis circulation. So, balik tayo dito sa ating West Pacific Basin ng Tropical Cyclone Formation Prediction. Halos wala na pong indikasyon ng presensya ni 98W, yung trough na lamang dito na pinakita ko sa inyo sa satellite imagery. Yan, mga ilang pag-ulan lamang ang iiral silang bahagi ng Mariana o Guam, pero wala masyado sa Pilipinas. So, asahan natin na tuloy-tuloy po na medyo low o below ang ating average rainfall. Makikita naman natin sa Global Tropics Hazard. Last week pa natin to ipiniliwanag na at least below lamang tayo na 50 to 65% sa halos buong bansa na below average rainfall yung magiging probability natin. Yan.
Maging sa unang linggo po ng April, magkakaroon lamang na ilang trap dito o posibleng 20% of tropical cyclone development. Maaring ito na nga pong C98W, pero less likely pa rin ang pag-ulan sa bansa sa unang linggo ng April. So tuloy-tuloy na po tayo magiging ganyan na halos below average rainfall lamang tayo hanggang sa unang linggo ng April. Yan, wala na po tayong magiging expectancy dito sa shallow trough na ito, C98W, dahil kaya nga po natin sinabi kahapon pa, pinost na natin sa Facebook page, ay inalis na rin ng ating tropical cyclone sector yung list ni 98W. At least tumugma naman yung ating analysis na magkakaroon nga siya ng shallow trough, kaya tumaas ito as in best, pero kalaunan ay inalis din kaagad. So, yung ating mean sea level pressure, asahan natin bumababa yung atmospheric pressure, naglalaro mga around 1,008 to 1,007. Thunderstormy lamang pero hindi masyado apektado sa bansa. Yan. At yung strike probability, which is tumugma naman. Yung susunod sa kanya, probably sa bandang mid-Pacific lamang ito at malayong mas maapektuhan ang bansa kung mag-develop man itong tropical cyclone strike probability nito. So, very insignificant na mas lalapit o maapektuhan ang bansa. Tuloy-tuloy lamang tayo na makakaranas ng mainit at maalinsangang ang panahon sa mga susunod po na mga araw, maging sa unang linggo ng April, lalo na. So, wala tayong asahan din dito na magiging analysis. So, clear skies naman tayo hanggang sa huling araw po ng March, mga March 27 to 28 na po yan. Extension forecast na yan. So, wala po tayong magiging expectancy na mayroon tayong mamamataan na anumang aktibong tropical wave man lamang. Samantala, kumakalat daw po kasi yung may kumakalat na naman na nagpo-post na delikado daw ngayong taon yung ating global temperature. Well, hindi na medyo misleading ng konti yung context kasi actually year 2024 pa tayo nagkaroon ng mas malalang temperatura, yung global temperature natin. Kung maalala nyo, yung year 2024 po, umabot po tayo sa lagpas ng warning limit ng Paris Agreement. Yung dapat na pinaka-critical threshold natin na 1.5 degrees Celsius. Nangyari talaga yan yung year 2024, 1.54 degrees Celsius po ang inabot. Diyan tayo nagkaroon ng mas delikadong global temperature po, yung pang buong mundo na temperatura. Pero yan ay bahagyang bumaba po nung nakaraang taon po. Bumaba po yan sa 1.44 degrees Celsius. So medyo naging below siya sa warning limit, pero hindi ibig sabihin hindi pa rin tayo ligtas sa medyo critical na sitwasyon. Nataon lamang bahagya po itong bumaba last year sa 1.44 degrees Celsius. So mapapansin natin sa loob ng 175 years, ang year 2024 talaga nakapagtala tayo ng pinakamainit na temperatura sa buong mundo po, yung global temperature natin talaga. Diyan po tayo nagkaroon ng very critical na moment na grabe ang ating global temperature na halos nag-shift out o nag-boiling point yung ating klima. Pero hindi pa rin tayo mawawala sa border po ng hot climate dahil mapapansin mo natin mula pa noong 1980 ay nagsimula na itong nag-ascending, tumataas na po yan. Ayan, pinapakita ko naman sa inyo yung actual na graph ng data. Ang data mismo niya na mula yan sa NOAA, Berkeley at HADCRATS 5 ng International Climate Agency sa buong mundo. So kasama na po yung NOAA at Berkeley na gumagamit ng climate monitor data since 1950s pa. So makita po natin dito ang pag-ascending po since 1980 ng ating global temperature. Tumataas po yan. Maging sa sea temperature, tumataas din po yung temperatura sa dagat kasama ng pagtaas din po ng land temperature natin. Yan nga po, pumalo nga po sa 1.54 noong 2024. Pero last year, bahagya nga po itong bumaba. Ayan, from 1.54 degrees Celsius, bahagya itong bumaba sa 1.44 degrees Celsius nung nakaraang taon po. So, although bumaba na tayo ng bahagya, ang masasabi lang natin, hindi pa tayo ligtas niyan although bahagya nga pong bumaba. Dahil piniliwanag na natin, yung ating monthly seasonal cycle ay patuloy naman na bumababa yung ating global temperature. Yan, since nung last month na February, maging sa Japan Meteorological Agency ay ganun din ang lumalabas na global temperature natin. Bahagya lang po itong bumababa. So, hindi ibig sabihin ay
ligtas na po tayo yung mga folks. Kaya lang yung kumakalat kasi daw ay nagkakaroon na naman ng fear-mongering na lumabas daw sa report ng United Nations na delikado daw po yung taon natin dahil sa tumataas o lumalala na global temperature. Medyo tama pero mali lang yung pagkakadeliver ng balita. Dapat pinaliwanag nila yung ating pinakamataas na naging temperatura natin na pinakamataas sa loob ng 175 years ay last 2024 pa po talaga siya. Na lumagpas sa pinaka-border limit talaga natin na 1.5 degrees Celsius. Yan po yung pinakadelikadong taon po na nai-record na may pinakamainit na temperatura sa buong mundo sa nakalipas na 175 years po. Yan. So, alam naman po natin na yan po ang naging pinakamataas na temperatura sa loob ng isang dekada between 2015 to 2024 po. Yan. So may idea pa rin po tayo dahil ilang taon na natin nire-report yan at meron tayong monitoring yan. At nakikita naman po ninyo yung ating data. Yan. So although yung context is tama naman, delikado po sa buong mundo na tumataas po talaga yung global temperature natin. Pero ang pagkakadeliver ng balita medyo misleading. Dapat sinabi nila year 2024 ang pinakamataas na temperatura natin. Pero last year, bahagya itong bumaba. Dapat yun ang sinabi nila para ang dating sa mga tao, medyo delikado pa rin pero at least kahit papano bahagyang bumaba yung ating temperatura sa buong mundo. Kahit konti lang. So, hindi naman natin sinasabi na safe na tayo. Tuloy-tuloy pa rin yung dapat na ang gagawin ng buong mundo, yung mga iba't ibang bansa, dapat bawasan pa rin yung pag-i-emit ng mga carbon emission, ganyan. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang pagbawas niyan, magtanim ng mas maraming puno para maging balanse. At tuluyan pong bumaba itong ating global temperature, yung ating global mean. Yan. Sana tuloy-tuloy po yan dahil last year bahagi itong bumaba. Sana ngayong taon ay mas bumaba pa po ito para magiging good news. Kahit konti o kahit medyo good news po na maituturing natin ngayong taon. Sana. Wag sana bumalik sa 1.5 degrees Celsius ngayong taon. Yun lamang na ang hinihiling natin. So sa mga nagpapakalat na medyo fear-mongering, medyo ayusin sana ang pagde-deliver ng balita. Pwede nyo namang sabihin yan na sinasabi ng United Nations, delikado. Pero yung context, yan ay year 2024 pa po. Last year, bahagya naman itong bumaba. So, ipaliwanag ninyong maigi na bahagya itong bumaba last year para makita ng mga mamamayan natin medyo nagkakaroon tayo ng konting progress na medyo nabawasan naman kahit papaano yung ating emission, yung ating carbon emission sa buong mundo, yung greenhouse effect. Hindi lang wag lang natin sasabihin na delikado kasi ang nangyayari nagkakaroon tuloy ng panic sa mga tao, iisipin ng mga tao, wala pa ring nagbago sa pag-control ng carbon emission na inirelease natin sa mundo. Sana mayroong tamang konteksto mga folks sa yan. So ang tamang konteksto nito, tama naman, ang pinakamataas na naging temperatura natin sa mundo, umabot po ng 1.54 to 1.55 degrees Celsius nitong year 2024. Pero pagpasok po ng year 2025, bahagya itong bumaba sa 1.44 degrees Celsius. So nagkaroon ng konting progress na nabawasan. So sa mga nagpapakalat po, medyo miscontext po yung explanation ninyo. Nagkakaroon tuloy ng panic sa mga tao. Iisipin tuloy ng mga tao nananatili pa rin nasa 1.5 degrees Celsius pa rin yung ating global temperature. Medyo ayusin natin yung ating pagpapaliwanag. Sabihin natin na bahagya itong bumaba last year ha. Sabihin niyo po ninyo yan para at least maintindihan ng mga kababayan natin nagkakaroon ng kahit papaano na progress na nabawasan po yung ating carbon emission po. Para hindi isipin na walang pag-asa po na mabago natin o ma-recover yung ating mundo para dito sa matinding temperatura. Yun. Pero nanatili pa rin tayo nasa pinakamataas na temperatura ha dahil nasa above halos 1.4 degrees Celsius pa rin yung ating naging temperatura. Bumalik lamang siya ng mga year 2023 kasi yung pinaka mababa nito, and then pagpalo ng 2024 naging pinakamataas sa halos 175 year recorded yan, or since 1850 pinakamataas yan.
Yan. And then sa ilang dekada po, since 2015 hanggang nitong 2024, yan na po yung pinakamataas na recorded na temperatura sa buong mundo na naitala natin. So, napakadelikado noong 2024. Bahagya lang talaga itong bumaba last year. Sana tuloy-tuloy po yan bumaba, mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, kalmado naman. Ito, disregard nyo na lamang po yan. Hindi natin maiiwasan. Minsan nagkakaroon tayo ng intermittent seismic noise. Malamang ay probably ay yung ilang local vibrations lang, or maaring dahil sa effect ng space weather, hindi natin alam. Pero ngayong araw, medyo kalmado na muli yung ating seismic wave. At makikita natin, wala naman tayo na-detect na medyo malakas-lakas ang mga lindol so far. Kahapon, nakapagtala tayo ng magnitude 4.3 dyan sa may bandang Abrade Ilog, Occidental Mindoro na may magnitude 4.3. Yan. Kaya, yan lamang yung huli natin na medyo malakas-lakas na na-detect dito sa Metro Manila. Since malapit lang din naman po kasi siya, so okay lang. At ngayong araw ay mula kanina ng madaling araw, wala naman tayong bagong malakas-lakas sa paginig ang naitala. Yan. At medyo konti lamang yung earthquakes natin ngayong araw. Medyo tipid ngayon yung mga paginig, so wala tayong masyadong komento. Sa labas ng bansa naman ay so far ay hanggang magnitude 4 lang din ang naitatala rito. So far, medyo kumalma na rin yung mga malalakas na paginig nung nakarang araw. Kabilang na dyan sa may bandang Japan at yung paginig dyan sa may bandang Chile or pagitan po ng Chile. So medyo kumakalma na rin ng konti. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for month of March, kung aabot na ba sa 600 o mahigit sa 600 ang total earthquakes natin ngayong month of March. Kung titingnan natin ay nasa total of 640 na po yung ating total earthquakes. So lagpas 600 na nga. 588 dito sa magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5. Pero again, dahil sa medyo tipid ang mga malalakasang paginig, lalo po tayong maging preparado, maging handa, lalo na mas tipid ang naging pagyanig natin. Lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao at sa Luzon naman, ang bandang kanlura naman ng bansa natin. Yung area na ito, yan, yung area na yan, yung plate na yan dito, ang medyo aktibo. Sa katimugan naman sa ay dito sa may bandang Mindanao, eastern sections mula sa eastern Visayas o eastern Samar. Yang mga area na yan ang dapat nating babantayan at maging preparado po tayo dahil sa totally pressure points ng Euranesia at yung ating Philippine Sea Plate sa silangan. Yan, patuloy po na nag-create na po ng mas mataas na tension yung ating yung fault line natin dyan, maging dito sa may bansang silangan ng Mindanao o Eastern Visayas at Mindanao. Mas tumataas na ngayon yung tension dyan sa pagitan na yan, kaya lalo po tayong maging preparado dahil masyadong tipid yung mga paginig. Pero the rest ay sa ngayon ay kukonti pa lamang yung ating total earthquakes. Mukhang matatapos po yung month of March na hindi aabot sa 1,000 o higit 1,000 yung total earthquakes natin, which is lalo po tayo dapat maghanda o mag-iingat. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Martes, March 24, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, March 24, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gustong malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan natin na fairly weather tayo sa maghapon, pero ang kapalit naman ito ay tinding tirik ng araw at hot humid na panahon ang aasahan sa maghapon. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.